Yung pension formula po kasi ng SSS, yung isa sa mga paraan ng pagkwenta, 300 pesos plus 20% times your average salary plus 2% times your average salary times po yan the credited years of service. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Hello po, isa po akong OFW. Okay lang po bang mag-advance contribution sa SSS po? Yes, the answer is yes, Miss Reg. Pero ako, ang suggestion ko po, kung okay lang po, kung mag-advance contribution kayo, mga isang taon lang po ang i-advance ninyo. Pag naghuhulog po kayo ng advance contribution, parang ang ginagawa nyo lang po ay hindi nyo na po kailangang asikasuhin yan in the future months. Pero, Joms, hindi pa yan pupuntos sa inyo sa pagkiklaim nyo ng benefits hanggang lumagpas yung mga buwan na yon. Halimbawa, Miss Reg, ngayon po ay October, tapos babayaran nyo yung next 12 months. October 2023 hanggang September 2024, binayaran nyo na. Pwede po. Pero, magkiklaim kayo ng benefits sa SSS next month, sa November, hindi pa po kasama sa bilang ng hulog nyo yung future months na binayaran nyo na. Pero pwede pa rin po kung ayaw nyo na asikasuin buwan-buwan, gano'n. Nililinaw lang natin, Jomer, baka kasi may mga expectations yung mga members natin. Para hassle-free, di ba po? Yun usually ang gusto nila, hassle-free, hindi na nila asikasuin for the next 12 months. So yun po ang suggestion namin, Ma'am Reg. Po ba kahit 50s na mag-register kay SSS? Actually, pagdating po sa pagre-register kay SSS until your 60th birthday, pwede pa. Actually, ang ano nga namin dyan, today is your birthday, pwede pa ba? Pwede pa. Okay, so mag-register tayo as self-employed or as voluntary paying member like non-working spouse, pwede pa yan. Tapos, pagka nakasecure na tayo, nakaregister na tayo, bayaran din natin yung contributions natin ngayong araw din na to. So meron ho kayo hanggang alas 12 ng hating gabi. Pero hanggang alas 5 lang po kami. Ang exage po ni Joms, yes. So ang maiksing sagot sa inyong tanong, Lala, ay yes. Pero nilinaw lang ni Jomer na hanggang kailan, hanggang which is up to your 60th birthday. Pwede pa ho kayo mag-register sa SSS bilang self-employed or empleyado man. O yon. 60 jobs kasi ang ini-insure ng SSS ay yung mga naghahanap buhay. Yes, at naniniwala tayo na ang paghahanap buhay ay nasa edad 20 hanggang 60. At when we turn 60, medyo umpisa na yan na retirement years natin. Kaya yun ang ating patakaran dyan. Mag 60 years old po ako sa December 8, need ko pa bang bayaran contribution ko for the month of December? Mag-file na po ako ng retirement. Sir Ernest, pag-file ng retirement kasi, Jomer, dapat ay tunay tayong retired. So Ernest, tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay hindi na naghahanap buhay? Kasi kung hindi ka na naghahanap buhay at ayaw mo na maghanap buhay para kumita na sa iyong pagtatrabaho, talagang retired ka na. At kung ikaw ay 60 years na sa December 8 at wala kang hanap buhay, maaari ka na mag-file ng retirement claim. Kung ikaw ay naghahanap buhay pa, Ernest, maghulog ka pa sa December. Kasi iniingatan ko lang, Joms, yung pagpa-file ng retirement na ating mga miyembro. Kasi yung 60 years old hanggang optional. 64 po, voluntary or optional retirement age yan.
voluntary kung tayo ay hindi na naghahanap buhay. So, in other words, Sir Ernest, at on December 8 sa inyong birthday, hindi na kayo naghahanap buhay, pwede na kayo mag-file ng retirement, hindi nyo na kailangan bayaran yung month of December. Yes. At saka Sir Carlo, dagdag ko lang din yung magic number natin, ilan ba? 120 months. Maraming salamat, Joms, no? So, Sir Ernest, sana po on December 8 ay nakaipon na kayo ng 120 contributions man lang para tiyak po tayong may buwan ng pension. Earning po, pwede po ba mag-loan kahit nagpe-pension na sa SSS? Yes! Pwede po sa pamamagitan na aming pension loan program. Ang retirement pensioner po ng SSS ay nakakautang na rin po sa SSS. Depende po sa halaga ng inyong buwan ng pensyon ang inyong maaaring mautang sa SSS. Sa karaniwan, Joms, mga 45,000 pesos ang nauutang sa ating pension loan program. Pero mayroon pong nakakautang din up to 200,000 pesos. Depende kasi nga sa kanilang buwan ng pensyon na natatanggap. Ibig sabihin, mas mataas ang buwan ng pensyon, mas malaki ang pwedeng utangin. Ang style po ng SSS diyan ay yung pambayad nyo sa inyong pension loan ay doon din namin kukunin sa inyong buwan ng pensyon. Ngunit, magtitira po kami ng kalahati para po kada buwan mayroon pa rin pong papasok na kaperahan sa inyo kahit paano, kahit anong paman ang mangyari doon sa halagang inyong inutang sa SSS ay mayroon pa rin kayong buwan ng pensyon kahit paano kalahati na inyong pension amount. So yan, ipamalitan nyo na ha sa mga retiree pensioner ng SSS. Kasi yung iba kasi pagka yung sa mga private lending institutions, sinasanlaan nila yung ATM ng ating mga retirees. So kung kayo po ay retiree pensioner, punta na kay SSS. Kailangan meron tayong immediate financial need, apply tayo pension loan kay SSS. Actually, pwede na rin siya online, Sir Carlo, di ba? Yung pension loan natin. Online na po. Lahat ng benepisyo ng SSS at loan programs ay online na po fina-file. Huwag po kayong matakot pag sinasabing online. Ito po ang solusyon ng SSS para hindi na po kayo kailangang sumadya pa sa SSS branch para mag-file. Meron akong napakapangit na sulat, Pero ibig ko lang sabihin kasi dito, doon sa nagtanong, yung pension formula po kasi ng SSS, yung isa sa mga paraan ng pagkwenta, 300 pesos plus 20% times your average salary plus 2% times your average salary times po yan, the credited years of service minus 10. Tuwing nagdadagdag po kayo ng hulog sa SSS, lagpas sa 120, nakakapuntos po kayo sa inyong credited years of service. So, sa bawat puntos po ninyo diyan, napapataas po ninyo ang nagiging resulta sa pag-compute namin ng monthly pension nyo. So, kung kayo rin lang po ay may hanap buhay pa, ang suggestion natin, Joms, ay ipagpatuloy niyo po ang inyong paghuhulog sa SSS sa inyong kasalukuyang bracket o sa mas mataas na bracket pa kung kaya po ninyo. Tapos kung kayo po ay tunay na pong retired, saka na po kayo mag-claim ng retirement benefit na hindi po bababa sa edad 60 o 60. Ang Social Security, Joms, ay talagang programa para sa mga naghahanap buhay na maghulog sa kanilang SSS para sa pagdating ng kanilang pangangailangan ay may benepisyo sila. So habang naghahanap buhay, dapat ay naghuhulog po talaga sa SSS. At babalik rin po yan sa inyo, pangako po namin ni Joms. Yes. Diba? At yun nga po, sabi nga po ni Sir Carlos, so yung mandatory ho yan para sa mga employed. Kasi baka yung nagtanong kanina, naka 122 pero siya ay employed. So tuloy-tuloy ho yan hanggang mag 65 years old ho kayo. Kasi mandatory ho ang coverage natin hanggang sa ganyang edad, lalo na sa mga employed members. Thank you, Joms. Yan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button
at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!